Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, oh, for all my days. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isang nakikinig ngayon. Welcome po mga kapatid sa River of God Revival Church Marilao sa aming online midweek service. Salamat po sa buhay ng aming mahal na Pastora LV na siya pong nag-assign sa akin sa gabing ito na siya pong magbahagi sa inyo, brothers and sisters, ng mensahe na nagmumula sa ating Panginoon. Ako nga po pala si Sister Marlene Martinez, isang full-time mom, at the same time, online businesswoman, servant po ng ating Panginoon. Sa gabing ito mga kapatid, meron po tayong tatlong main topic na ating pag-uusapan about love. Ngunit bago po yan, ako muna ay babati sa inyo ng isang mapagpalang buwan ng pag-ibig sa inyo mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa pag-ibig na ito na siya pong ipinamana sa ating buhay. Bago po tayo mag-start po sa mensahe, tayo po muna ay manalangin. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We adore you, Lord God. Hallelujah.
God, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo na siya pong lagi naming pinanghahawakan, na lagi mong ipinamala sa buhay namin, Lord God. Lord, salamat din po sa pag-iingat, salamat din po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa araw-araw na sa kapatawaran na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa, Panginoon. Lord God, itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Hindi ko po kaya ito, Panginoon, ngunit naniniwala ako, Panginoon. Hindi mo ako pababayaan, bagkus ako ay iyong gabayan, Panginoon. Lord, tulungan niyo din po ako, Panginoon, na ang lalabas sa aking mga labing salita ay nagmumula lamang sa iyo. At ikaw lamang ang mapupurihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo ako aasa at sa iyo ako akakapit, Panginoon. Salamat po, ito pong aking samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Ang topic po o mensahe po na ating pagsalu-saluhan sa gabing ito ay pinamagatang Pure Love is Selfless, na kung sa Tagalog, ang dalisay na pag-ibig ay hindi makasarili. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Dahil nga po pag-ibig month, ang tatlong main topic po natin is about love. So, number 1 po talaga, love. Number 2, giving. Number 3, sacrifice. So, love is pag-ibig. Giving is pagbibigaya. Sacrifice is pagsasakripisyo. Ngunit bago ko simulan, mga kapatid, naisip ko, sabi ko kay Lord, saan kaya ako mag-start, Lord? Kasi sa buwang ito, ang dami po talagang mga nagpipreach na po about love. So sabi ko, Lord, nais ko na dalhin mo ako kung ano yung nais mo na ipahayag ko sa gabing ito. So dahil nga po, ako ay sumusunod lamang kung ano po yung guide ng Holy Spirit sa akin, nais ng Diyos na mag-start ako from the start. So sabi ko, saan po ako mag-start? So nung pag-open ko ng Bible, Genesis. So sabi ko, my God, sabi ko, ito po yung, di ba po, according to the book of Genesis, chapter 1, buong chapter po, God created the heaven and the earth. Amin po ba? So habang ako po ay nagbabasa sa banal na aklat from Genesis chapter 1, verses 1 to 31, sobra po akong namangha. Buti ng ating Panginoon, makapangyarihan. Nakakamangha po yung kapangyarihan niya. Ngunit napatigil ako sa Genesis 1, chapter 1, verses 26 to 27. Kung meron po tayong banal na aklat, mga kapatid, buksan po natin ito. At tayo man ay magbasa din upang tayo rin po ay magkakaroon po ng pagbubulay. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pag-unawa dito. May kanya-kanya pong leading ang Holy Spirit sa atin kung ano yung pagkaunawa natin sa mensaheng ito. Hallelujah. So, ayon po sa Genesis 1:26, ang sabi rito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. 27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at babae. Sa verse na ito, pinatunayan na agad ng Diyos na ang tao siyang pinakamahalaga at pinakamamahal niya. Amin po ba? Bakit? Dahil sa daming nilikha ng Diyos, tayong mga tao, nilikha niya na kalarawan niya o kawangis niya. Siya mismo ang nagiging kamukha natin. At ang tao ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na mamahala ng mga nilikha niya dito sa mundo. So, ang sabi po rito,
Ginawa ng Diyos na babae at lalaki ang kanyang nilikha. At dagdag pa rito, mayroon pong nabanggit ang Panginoon. Ang sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ang daigdig. Amen. Pakiusap lang mga kapatid. Huwag nawa na maging taliwas ang isip natin regarding po sa words na magpakarami. So, dati po kasi may nakausap po ako. That time, hindi pa po ako servant ng Lord. So, may nakausap po ako dati na para bang ang pagkaunawa niya doon sa magpakarami is pwede nang sumiting sa iba, pwedeng magkaroon ng anak sa iba. Ngunit isang big no-no po yun, kapatid. Hindi po tama yun. Hindi po tamang pag-iisip yun. Kasi, bakit? Bakit nga po hindi tama? Open our Bible. 1 Corinto 6:18 na ang sabi rito, huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Amen. May mga kasalanan na nagawa ang tao na kadalasan ibang tao yung nasasaktan. May mga salita, may mga gawa na sobrang sakit po. Na piling mo, kaya kang patayin sa isang salita lamang. Ngunit, ang pakikiapid pala mga kapatid, ang sarili nating katawan ang sinasaktan natin. So, sabi ko kay Lord, bakit kaya sariling katawan? So, doon ko po na-realize na once po talaga kasi ang isang tao nagtaksil or nakikiapid, nangangalon niya, sarili po niya talaga ang kanyang sinasaktan. Dahil po, habang ginagawa niya ito, lagi po siya na kinukonsensya ng Panginoon. Hindi lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng Diyos. Hindi lingid sa Diyos. Naku, kahit katiting lang, ang sabi nga, kahit nga ang ating mga buhok ay bilang ng ating Panginoon, how much more pa kaya mga kapatid ang ating mga ginagawa. So wala po kasing nalilihim sa ating Panginoon. Kaya, sarili po natin ang nasasaktan natin or sinasaktan natin. Hindi lang yon, maging ang ating partner sa buhay. Dagdag pa rito mga kapatid sa 1 Corinto 7:2, ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Amen. Dapat naman po talaga magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Ngunit nakakalungkot man mga kapatid kasi kadalasan ngayon sa tao, nagkakaroon nga po ng problema bilang couple. So kaya po mga kapatid, dapat magiging seryoso tayo makinig ngayon. Kasi napakaganda po talaga ng mensahe na ibinigay ng Diyos. Sobra po talaga ako nagtatanong sa Kanya. Makulit po kasi talaga ako pag nakipag-usap ako sa Panginoon. So, ang sabi niya po rito sa 1 Corinto chapter 7, verse 3, dapat tukdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae. Amen. So, dapat pala, sa bilang mag-asawa, magiging responsable po tayo sa bawat isa bilang couple. So, ang lalaki magiging responsable sa tungkulin niya. Ang babae magiging responsable din sa tungkulin niya. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Next, sa 1 Corinto chapter 7 verse 4, sapagkat hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawang babae. Amen. Doon ko po napagtanto. Kaya naman pala, na kapag ang tao ay nangangalon niya, sarili niyang katawan ang sinasaktan. Kasi, nag-switch, or magkaisa na lang po kasi tayo ngayon ng, yun nga ang sabi, napakalinaw nga po ng sinabi, di ba, na ang katawan ng Mr. mo, is yun na yung katawan mo. Ang katawan ni Mrs. ay yung naging nakatawan ni Mr. So, napakalinaw po ng sinabi rito sa 1 Corinto chapter 7:4. Kaya sabi ko, oo nga,
Oo nga pala. Kaya pala talaga na dapat magiging tapat tayo at dapat magiging responsible tayo sa ating mga tungkulin bilang Mrs. at Mr. o kaya magkasintahan man. So kayo mga kapatid, mga youth na nakikinig ngayon, dapat magiging responsible kayo. So lalo na po sa mga nagbabalak dyan na mag-asawa, pag-aralan po natin ang 1 Corinto chapter 7 na ito. Napakadami po nating matutunan dito mga kapatid about po to sa mga sa couple po. So sana magkaroon tayo ng napulot na aral dito. Amen po ba? Kasi napakalinaw po sa mensaheng ito mga kapatid. Sa totoo lang, ang hirap pong ibaba. Hindi ko nga po alam kung ano ang sasabihin sa inyo eh. Kasi sabi ko, Lord, 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 bigyan niyo po ako ng kalakasan. Mga kapatid, hindi po ako nagja-judge ng tao. Wala po akong karapatan. Ngunit ito po yung nais ng Diyos na ibaba. Kaya hindi ko po siya pwedeng hindi sundin. Kasi sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, ang dami ko pong masagasaan. Kaya biglang sabi ng Panginoon, sabihin mo anak, bato-bato sa langit ang matamaan, pinagpala. Dahil nga po matatauhan sila. So, di ba nga po, hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami pong nangyayari sa mag-asawa ngayon na naghihiwalay at nag-asawa ng iba. Ngunit, sila lamang po at ang Diyos ang nakakaalam kung ano nga po talaga ang tunay na dahilan. Kaya tayo mga tao, wala tayong karapatan na husgahan sila, kung ano man sila. Siguro magpasalamat tayo sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng partner sa buhay na very responsible, loving husband, loving wife. So, pagpasalamat natin sa Panginoon to, yun kasi bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang katangian. Kaya siguro minsan hindi talaga nakakatagal ang tao sa isa eh, sa asawa o kaya sa mister niya kasi hindi niya kaya. Ngunit ang nais ng Panginoon, makakaya niyo mga anak kung ako ang magiging sentro ng pagsasama niyo. Kaya sabi ko, thank you Lord. Thank you sa mensahe mo. Kasi akala ko dati, naku, maraming magagalit sa akin. Pero mga kapatid, ito yung nais ng Diyos na ipababa sa gabing ito. Kaya, sana ngayon na mayroon tayong mga kanya-kanyang pamilya, mayroong mga kasintahan, o kaya mayroong mga kaibigan na groupings po, or mayroon kayong mga BFF nyo dyan. Lagi nyo po itong tatandaan. Gawin yung sentro ang Diyos sa buhay nyo. Upang magiging maayos ang samahan nyo mga kapatid. Dahil iba po ang buhay na merong gabay ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Ngayon naman, dadako po tayo sa pangalawang main topic natin. Ito po yung giving. So, dahil nga po wala pong maililihim sa Diyos, lahat ay lantad sa Kanya ang mga maling gawain ng tao, at kahit isa, wala pong hindi nagkasala sa Diyos. Even pastors, servants, mga pare o presidente pa man dyan, lahat po ng tao sa mundong ito ay nagkasala. Wala po ni isang perfecto. Kaya po, nagkatawang tao ang ating Ama sa Langit upang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. Dahil sa pag-ibig, sinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Open our Bible, John 3:16, na ang sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat sa pag-ibig ng ating Panginoon at salamat sa kanyang bugtong na anak.
Dahil ligtas na tayo mga kapatid. Dagdag pa rito, John 3:17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay ngang mahal tayo ng Panginoon. Kaya wala pong religion mga kapatid o relihiyon na makakapagligtas sa buhay ng tao. Kundi po relasyon po natin sa ating ating Panginoong Diyos na si Jesucristo at tayo. So yun nga po, relationship po ng tao sa Diyos ang siya pong makakapagligtas sa buhay ng bawat isa o sa buhay niyo. Kasi po ang kaligtasan ay isahan po. So kailangan po natin manatiling nakakapit sa ating Panginoon upang hindi po tayo mawalay sa ating Panginoong Diyos. At upang makamta natin po yung buhay na ipinangako niya. Buhay na walang hanggan. Or buhay na ganap. So, bakit po kaya na kailangan talaga natin tanggapin ang ating Panginoong Jesus na siya pong Lord and Savior ng buhay natin? Hallelujah! So, accept Jesus. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang mga kalooban ng Diyos? Kung ating babasahin ang Bible, ang dami-dami po nating matutunan. Kung tayo nga lang ay magtiyaga talaga na basahin yung banal na aklat. Makapal man ito pero pag tayo ay magbasa talagang nagkakaroon po ng para po kasing story. So, basahin mo siya. Ang sarap po. Para mo lang kausap ang Panginoon kung paano niya likhain ang mundo, kung paano yung mga patakaran niya. Doon po, malalaman po natin yan. Kaya ang sabi nga po dito sa Santiago, chapter 2, verse 1, na ang sabi rito mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. So, isa yon sa pinakaayaw ng Panginoon na huwag tayong magtangi ng tao mga kapatid. Verse 2, halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Verse 3, kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan. O kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Verse 4, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Sobra po nakakalungkot mga kapatid. Ang pag-ibig na binaba ngayong gabi, ang nais ng Diyos, huwag po tayong magtangi. Ang nais ng Diyos, pantay-pantay ang tingin natin sa ating kapwa. Ang nais ng Diyos, magmahalan tayo. Yun po yung nais ng Diyos. Kaya nga po isisingit ko sa inyo mga kapatid ang unang Pedro 4 verse 8. Ang sabi rito, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 9, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, wag po tayong magtangi, wag po tayong wag mabigat ang ating loob sa pagtanggap. Kahit anumang klase ang ating kapatid. Makasalanan man ito, manginginom man ito, dukha man ito. Kasi wag nga daw magtangi. Dahil ang Diyos, pantay-pantay ang pagmamahal niya sa atin. Kaya sa gabing ito sana maisip po natin kung paano at ano ang nais ng Diyos na sundin natin. Amen po. So balik po tayo sa Santiago chapter 2:12. Kaya't mag-iingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Amen. So, malinaw naman po mga kapatid
mag-iingat po tayo dahil lahat po ng ating ginagawa hindi nga po lingid sa Panginoon. Kaya kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa kapwa mo. Kung ayaw mong hatulan ka ng Diyos, huwag kang humatol sa kapwa mo. Amin po ba? May mga bagay at pananalita kasi na akala po kasi ng tao, okay lang. Na kasi ang akala ng tao, tama siya. Ngunit, hindi niya alam na yung pananalita o yung kilos niya ay sobra na po pala nakakasakit sa kapwa. So, minsan kausapin din natin yung sarili natin. Lahat naman po tayo mga kapatid, makasalanan. Sabi ko nga po, wala po ni isa. Kahit po servant pa ng Panginoon. Kahit po basahin mo po ng basahin yung Bible. Wala po talagang perfecto. Ngunit ang kagandahan lang mga kapatid, kapag tayo ay nagpakababad at sumusunod sa nais ng Diyos, alam na po natin kung ano yung tama at mali. Alam po natin mag-accept ng mali at humingi ng tawad. Alam po natin na kahit paulit-ulit pa tayong saktan, paulit-ulit din tayo magbibigay ng kapatawaran. Kasi meron nga po tayong Diyos sa puso natin at siya na po ang nananahan sa buhay natin. Amen po ba? So, kaya kahit na mga kapatid, kahit ano pong mangyari, kahit na maka-experience po tayo ng sobrang mga sakit, bighati, na dahil po sa ating mga kapatid, o dahil po sa kapwa natin, ayos lang yan. Nakikita naman ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sabi nga po sa Matthew 23, verse 12, ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay siyang itataas ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, hindi po siya papayag na meron siyang anak na tinatapak-tapakan lang. Kaya nga po mga kapatid, patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy po tayo mamuhay na siya po lagi nating kasama. Dahil wala pong talunan sa anak ng Panginoon, sa anak ng Diyos. Wala pong talunan. Bagkus tayo po ay laging winner po talaga tayo. Kasi alam na po natin kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Although minsan po, nagkakamali dahil nga po tao lang. Ngunit, ang bilis natin makaswitch, makabalik agad Lord. Hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil ang Diyos puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad, lahat nasa Panginoon. Hindi po siya nagtatangi. Basta po, lumapit ka sa Kanya, tumingi ng kapatawaran, ibibigay niya ang nais mo. Kung kakausapin mo nga siya mga kapatid, maniwala kayo sa hindi. Nakakausap po ang Diyos. Kasama po natin siya. Dati sabi ko, naniwala ako dyan. Pero nung naranasan ko, sabi ko, Lord, I'm so sorry. Hindi ko akalain. Totoo ka pala. Hindi ko akalain. Gawin mo pa pala akong servant. At ako ang magtitestimony kung gaano katotoo. Hallelujah. Kaya, hindi pa naman huli ang lahat mga kapatid. Go lang. Kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. I-meet po natin siya. Lagi po siyang nandyan. Kung taos puso kang naghahangad na makita at makausap siya. Na andyan siya lang siya. Hindi niya tayo pababayaan. Amin po ba? Buksan po natin ang ating banal na aklat sa Matthew 5, verse 43. Ito ang muling paalala ng Diyos sa atin. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Verse 44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45. Upang kayo'y maging tunay na anak ng Diyos, amang nasa langit. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid. Verse 45. Upang kayo'y maging tunay na anak ng Diyos amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti
At pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Na ang ibig sabihin, nga po nito, lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Wala siyang tinatangi. Lahat tayo mahal ng Diyos. Amen po ba? Grabe po ang sakripisyo ng Diyos sa tao. Sana mga kapatid, matuto naman tayong magpasakop at sumunod sa nais ng Diyos. Layuan na natin yung mga dati nating ginagawa. Huwag na po natin balikan yun. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin at papasukin mo siya sa puso mo upang siya pong maghari sa buhay mo at sa buong pamilya mo. Amin po ba? Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon. Dahil sa buwan na ito, about love, matututo tayo magbigay ng tunay na pag-ibig sa kapwa natin. Kung ang Diyos ang siyang nananahan sa puso mo. Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay totoo. Kaya kung mga kapatid, kung ikaw ay nagdududa, sa gabing ito, manalangin tayo. Pumikit ka, manalangin ka. Naisin mo makapagbasa ka ng Bible. Huwag mong sayangin ang mga oras mo. Ang panahon, dahil nasa last days na po tayo. Ito na po yung time na magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Tama na yung pagiging suwail na anak. Tama na yung pagiging puro banding-banding lang, pabanjing-banjing lang. Magseryoso po tayo upang makapiling po natin ang ating Panginoon. Upang kahit anumang mangyari, kapag kasakasama natin ang Diyos at tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo na siya pong Lord and Savior ng buhay natin, safe na po tayo. Maniwala ka, kapatid. Seryoso po ako. Napakabuti ng ating Panginoon. Mapagmahal, mapag-unawa, at higit sa lahat, ang dami niyang sakripisyo para sa atin. Nawa, sa gabing ito, hipuin ng Diyos ang puso ng bawat nakikinig ngayong gabi na magkaroon ng ultimate relationship sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. At ito na nga, nandito na po tayo mga kapatid sa last main topic po natin. Ito po yung sacrifice. Kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoong Diyos sa atin. Sana magkaroon din po tayo ng sacrifice para sa Kanya. Para sa mga minamahal natin at para sa kapwa natin. Kung ating isipin, from the start pa lang, grabe po ang sakripisyo ng ating Panginoon Diyos sa tao. Dahil iyon sa pagmamahal niya sa tao. At upang maiwasan natin ang pagiging suwail natin, meron pong nais ang Diyos na ibibigay na mga utos niya sa kanyang mga anak upang magkaroon tayo ng direksyon, ang ating buhay. Hallelujah. So lahat po tayo, alam po natin to ang 10 utos ng ating Panginoon. Ngunit basahin ko pa rin po mga kapatid. Buksan po natin ang ating Bible sa Exodo chapter 20, verse 3 to 17. Number 1, ang sabi rito, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Malinaw po yan mga kapatid. Huwag po tayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Number 2, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan ng rebulto. Ang banal na aklat po ang may sabi nito, hindi po ako.
Nawa sa mga nakikinig ngayon, sa mga nakapanood sa akin ngayon, maunawaan po ninyo. Ito po ay nasa Bible po talaga. So number 3, huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Na ang ibig sabihin, igalang po natin ang pangalang Yahweh. Huwag po tayong, kasi sometimes meron pong saksi ko ang Diyos. So, ginagamit pa yung Panginoon sa pagiging saksi niya daw. Saksi ko ang Diyos sa ganito, ganyan. So, ang dami po eh. So, actually, honestly po ha, mga kapatid ha, ako po, dati ganyan po ako. Sabi ko, saksi ang Diyos, nakita niya kung ano, gaano, ganito, ganyan. Alam ko na alam ng Diyos, ganito. Although alam ng Diyos, ngunit ayaw ng Panginoon na ginagamit mo ang kanyang pangalan. Dahil nga po ang pangalang yan ay banal. Kaya po igalang natin ang pangalang Yahweh. Huwag po natin gamitin ito sa walang kabuluhan. O kaya minsan pag nagugulat tayo, di ba, nababanggit po natin siya. So, siguro ngayon, niremind ng Panginoon to sa atin na huwag po natin gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Amin po. So, number 4. Ito pa po ang number 4 na utos ng Panginoon. Itala ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga o Sabbath day. Kung tatanungin kita mga kapatid, gaano mo nararanasan ang pag-ibig at ang pagpapala nagmumula sa Panginoon? Gaano karaming sakripisyo ang Diyos sa buhay mo? Pero ang araw ng pamamahinga o Sabbath day, bakit hindi natin ito kayang ilaan sa ating Panginoon? Honestly mga kapatid, hindi na po buong araw eh. Mahaba na nga po yung 3 hours eh. Bakit kaya pinagdadamot pa natin sa Panginoon? Lagi natin sinasabing, ay wala akong time magsimba. Kasi ang dami kong labahan, ang dami kong linisin. Araw-araw naman, naandyan yan eh. Araw-araw pwede mong gawin yan. Pero ang pagbigay mo ng time sa Panginoon, ang pagpunta mo sa templo niya, yun po yung pinaka-the best. At kasama po yun sa kanyang 10 utos. At sa gabing ito, muli pinapaalala sa atin ng Panginoon na igalang natin o itala natin ang araw ng pamamahinga. Amin po ba? Number 5, ang ika-5 utos. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Amen. Sobra po akong hinipo ng Diyos dito. Kasi meron po akong mama ngayon na mag-isa lang po sa province namin. Actually, mga kapatid, matagal ko na po siya kinukuha. Talagang matigas lang talaga ang kanyang, ano bang masasabi doon? Ayaw niya po kasing makisama daw, kasi daw may pamilya daw kami. Although naunawaan ko po si mama. Pero sobra po akong nalulungkot kasi sana tayong mga magulang, matuto naman tayong magpakumbaba rin. Sana matuto tayong makinig sa mga anak natin. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi ng anak ay masama. So katulad nga po sa kalagayan ko, gusto ko siyang kunin para maalagaan ko ng maayos. Kasi po, nandito po kami nakatira. So ngayon, salamat sa Diyos dahil soon, makakapiling ko na ang aking ina, napapayag ko na rin siya. Hindi ko siya titigilan talaga. Hindi ko siya tatantanan. Ika nga, hallelujah, salamat sa Panginoon. Alam ko na ang Diyos ang humipo sa puso niya, ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ano man ang nangyayari, alam ko, nakalooban ito ng Panginoon dahil ang panalangin ko sa Kanya, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking ina. Sobra po talaga akong natouch sa message na to. Sabi ko, Lord, kung pwede ko nga lang siyang buhatin papunta rito, ginawa ko na. Kaya lang talagang ang hirap. So kaya sinuko ko na po siya sa Panginoon. At salamat sa Panginoon, napapapayag ko na rin siya. So soon, nawa, in Jesus' name, kiniklaim ko na makakapiling ko na ang mama ko upang makikipakita ko sa kanya yung pag-alaga bilang anak sa magulang. Kaya nga sabi po dito, igalang niyo ang inyong ina. Kaya ginagalang ko po siya kung ano mga desisyon niya sa buhay niya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, ang ika-6 na utos, huwag kayong papatay. Malinaw.
Ikapitong utos, huwag kayong mangangalunya. Amen. Ikawalo, huwag kayong magnanakaw. Ikasyam, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Amen. Malinaw naman po mga kapatid na huwag po tayong sasaksi. Kung alam po natin na nagsisinungaling ang kapwa natin, kaibigan natin, pamilya natin, huwag na po tayong sumaksi. Kasi para na rin ginatungan mo pa siya eh. Alam mo na nga nagsisinungaling eh. Sasaksi pa ang tao. So dapat ituwid natin. Huwag nating hayaan na manatiling nagsisinungaling dahil ito po yung pinakaayaw ng Panginoon. Tapos sasaksi ka pa na parang oo, saksi ako na ganito nangyari, ganito ganyan. Yung pala, hindi mo alam na kinakampihan mo lang o lalo mo pa siyang itinutulak sa bangin na mas mapapalayo siya sa kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, isipin natin to. Nais ba ng tao na magiging maayos ang buhay ng kanyang pamilya? Buhay ng kanyang anak? Buhay ng kanyang kaibigan? Buhay ng kanyang kapwa? Kung nais mo, ito na po yung pinaka-the best na mensahe ng Panginoon. Ituwid po natin ng tama ang ating mga kapatid. At tayo naman po, kung tayo yung tinutuwid, makinig po tayo. Kasi baka ang kapatid na ito na nagtutuwid sa iyo, baka siya po yung ginamit ng Diyos upang magising ka sa katotohanan. Ipaglaban po natin ang nais ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na mapunta sa dagat-dagatang apoy ang ating mga mahal na kaibigan, mahal sa buhay, at ang kapwa natin. Kaya nga po narito tayo eh. Siguro kaya nga po may mga servant ang Panginoon dahil nais ng Diyos na tayo ang magbahagi nito sa kapwa natin na hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Amin po ba? And the last na utos ng ating Panginoon, huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. In short, iwasang mainggit sa kapwa. Amen po. Nasa huling utos po ito. Iwasan po ang mainggit. Ang tanong, bakit kaya? Ito po ang sagot. Dahil ang inggit ay maaaring maging sanhi ito sa pagpatay. Amen. Dahil sa sobrang inggit, kayang pumatay ng tao. Kayang magnakaw ng tao. Kayang mangalunya ang tao. At kayang magsinungaling ang tao. Kayang magpakawalang hiya ang tao dahil sa sobrang inggit sa kapwa niya. At marami pang pwedeng magawa ang tao dahil sa inggit o sa pag-iimbot na ito. Agree po ba kayo? Naniniwala po ba kayo? Ako man kapatid, ang dami ko pong nakikita o nalulungkot pa ako kasi marami pa ako nakikita ng ganun eh. Ngunit sabi ko, Lord, hipuin niyo po sila. Nawa na ang pag-ibig ay siya pumananahan sa kanilang puso. Sa aming puso, sa ating puso. So, sobrang nakakalungkot lang po mga kapatid dahil nga po, may mga tao po talagang sobra-sobra pong mainggit. Ngunit sa gabing ito, nawa, mabuksan po ang ating puso't isipan na ito pala ay pinakaayaw ng ating Panginoon. Mortal sin. Kasi ang dami pong kautusan ng Panginoon na kayang dalhin dahil sa inggit. Di ba, nandun nga yung pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, kayang gawin ng tao. Dahil lang sa pag-iimbot na ito. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Conclusion na po tayo mga kapatid. Actually, 4 ang main topic na ibinaba ng Panginoon eh. Love, giving,
patience, at ano pa ba yung isa? Binaba din po niya ang respect. Ito po yung respeto sa tao. Tsaka sakripisyo. So, 4 po talaga siya. Kaya lang, maiksi lang po kasi ang midweek natin. Kaya nag-shortcut po ako. Pero ipapasok ko pa rin tong 2 na to. Dito ko siya ipapasok sa conclusion ko. Kaya naman po mga kapatid, huwag po nating hayaan na mawalay tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo at mananalig tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung paano niya tayo gawin. Kung gaano niya tayo ibigin. Pinahalagahan, inuunawa, paulit-ulit niyang patawarin. Sana ganun din po ang gagawin natin sa kapwa natin. Higit sa lahat, naway matuto tayong gumalang, magmahal, magpatawad, umunawa, upang ang pag-ibig na pinamala sa atin ng Diyos ay ma-apply po natin sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pamilya, at maging sa kapwa natin. Dahil ang sabi nga po sa 1 Corinto, chapter 13, verse 4 to 7, na ang sabi rito, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaglihi, nagmamapuri o nagmamataas. Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng galit sa kapwa. Verse 6, hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen. Napakalinaw po sa mensaheng ito. Ang masasabi ko lang mga kapatid, turuan po natin ang ating mga sarili at isapamuhay po natin ang salita ng Diyos upang maging maayos at mapayapa ang pamumuhay natin. Higit sa lahat, upang makamta ng tao ang pangako ng Diyos na buhay na ganap. Dahil naniniwala ako mga kapatid, lahat tayo kayang magbago. Lahat tayo ay kayang magmahal ng totoo. At lahat tayo kayang magpatawad. Ngunit, bago po natin magawa yan, naisin niyo po na masunod ang kalooban ng Diyos at naisin niyo po na laging nandito sa puso ang Panginoon. Kaya linisin po natin ang ating puso para makapanahan po ang ating Panginoon. Amen po. Sana po, brothers and sisters, may mga natutunan po tayo sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa pakikinig. Muli, ang pag-ibig ng ating Panginoon ang siya po patuloy nating isapamuhay. Lagi po nating tandaan, love, giving, respect, patience, at sacrifice. So kapag meron po tayo niyan, ang bilis pong masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Praktisin po natin yan mga kapatid. Wala pong mawawala sa atin. Kung pamalas natin sa ating mga kapatid ang tunay na pag-ibig, pagbibigay, respeto, pasensya, at sakripisyo. Mahalaga din po talaga ang respeto. Dahil kapag may respeto ka sa tao, lahat, magagawa mo ring respetuhin ang kalooban ng Panginoon. Ang 10 utos ng Panginoon, kaya mo itong sundin. Dahil nga po sa respetong ito. Dahil may respeto ka sa Kanya. At kapag may respeto ka sa kapwa mo, kaya mo siyang igalang. Kaya mo siyang mahalin. Kaya mo siyang patawarin. Kaya mo magsakripisyo.
So sa gabing ito, salamat po. Salamat po muli. Sumasa inyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. At nawa, mamuhay tayo na mayroong banal na takot sa Diyos. Amen. Hallelujah. At ngayon naman, dumako po tayo mga kapatid sa ating pangwakas na panalangin. Let's worship to our living God. Let's worship to our loving God. Let's worship to our Lord and Savior ng buhay natin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. We adore you, Lord. Oh, rabababakaya shakarababakaya yayayamde. Oh, rabababakaya shakarababakaya yayamde. Oh, glory to God. Love you, Jesus. Oh, rabababakaya shakarababakaya kaya yayamde. We worship you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Kami po ay nagpupulit at papasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, Lord. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi po sapat ang salamat sa kabutihan at sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy mo po ipinaparanas sa amin. Ngunit, Panginoon, hindi po kami nagsasawang magpapasalamat sa iyo. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, sa isip at sa salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisa pamuhay po namin, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, na aming narinig sa gabing ito. Lord, itinataas ko din po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord. Kapayapaan at pag-ibig nawa, Panginoon, ang siyang maghari sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, Lord. Ang aming Pangulong Duterte, Panginoon, patuloy niyo po siyang pakaingatan. Babaan niyo po siya ng tunay na pag-ibig. Pasensya, Father God, sa lahat po ng mga tao, sa lahat po ng mga tao sa Pilipinas. Patuloy niyo din po siya, Panginoon, bigyan ng giving heart. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kiniklaim po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming panalangin, ang lahat ng request po namin sa iyo, Lord God, ay makakamtan po namin ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, itinataas ko din po, Father God, ang body of Christ, Lord God, ang lahat ng mga churches, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, ang bawat servant mo ay maging masigasig, Panginoon, na magbahagi ng salita mo sa kapwa at sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Lord, nawa, Panginoon, na pag-ibig at kapayapaan, Panginoon, ang siya rin pong maghari sa body of Christ at sa lahat po, Panginoon, mga churches, Father God. At nawa, Panginoon, na ang mensahe po sa gabing ito, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat pakikinig na yung Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit parangal sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah, Jesus.